The government hereby informs that Arnolfo Teves Jr. will be deported. Uy! Timor-Leste might be viewed as a refuge for individuals fleeing international justice. Kasi nga naman, mga kababayan, baka maging haven for fugitives ang Timor-Leste. Oo. Baka pag nagkaroon ito yung magiging president nila. Magiging haven sila for fugitives. Ayun nga sinabi nila. Pero bago tayo pumunta, mga kababayan, doon sa ating topic today, meron po tayong update. May update po tayo sa pagkaka-aresto ni Arnie Teves. Ito yung nangyari. Kaya ho biglang nahuli or ipinahuli, mga kababayan, ay dahil sa utos ng presidente mismo ng Timor-Leste. Grabe, no? Tago pa! Spokesperson of the government of Timor-Leste, 9th Constitutional Government. Government considers presence of fugitive citizen in Timor-Leste a threat to national security and interest. Ay, agoy! Isa raong banta sa interes pang nasyonal ng Timor-Leste ang pagkakaroon ng isang fugitive. Weak leader pa. One down. One more to go. Nagtatago sa The Hague. The government of Timor-Leste believes that the presence of a Filipino citizen, Arnolfo Teves Jr., in its territory who is suspected of having committed several serious crimes and has been formally charged by the judicial authorities of the Republic of the Philippines, a member country of ASEAN, represents a serious and unacceptable situation. His extended stay in Timor-Leste for over 2 years poses a disruptive factor in bilateral relations between the two states and establishes a serious precedent with potential implications for national security. Kasi nga naman, mga kababayan, baka maging haven for fugitives ang Timor-Leste. Timor-Leste might be viewed as a refuge for individuals fleeing international justice. The imminent full accession of Timor-Leste to ASEAN, scheduled for October this year, further reinforces the responsibility of the Timorese state to actively collaborate with its regional partners in upholding justice, legality, and stability in the region. Therefore, the government hereby informs that Arnolfo Teves Jr. will be deported. Uy! Ano na kaya ginagawa ngayon ni Ferdinand Topacio? Attorney, mukhang magiging busy ka ulit. Wala kang panahon mang-bash. Arnolfo Teves Jr. will be deported from Timor-Leste by administrative decision of the Ministry of the Interior as he is in the country without a valid visa, lacking legal authorization to remain, and holding a passport that the government of the Philippines has cancelled. Kasi naman, mga kababayan, sino ba naman kasi ang gustong magkup-kup sa taong ganito? It should be noted that the citizen in question faces several criminal charges in the Philippines, including 13 counts of murder, 13 counts of frustrated murder, 4 counts of attempted murder related to crimes committed between 2019 and 2023. Including the murder of the governor of Negros Oriental, Roel Degamo. In light of these facts and in accordance with the migration and asylum law, it was also decided to prohibit him from entering the national territory for a period of 10 years. The government reaffirms its commitment to the principles of the rule of law, respect for international norms concerning cooperation between states, and the safeguarding of security and stability not only within the national territory but also in the Southeast Asian region in coordination with the collective efforts of ASEAN member states. Panahon pa lang pala ni Digong, mayroon ang ginagawa ito si Arnie Teves. So mga kababayan, ano pong sinasabi dito ng Timor-Leste? Simple lang ho. Ayaw namin sa kriminal. Matapos ang 2 taon na nandito siya sa aming bansa,
At sa napipintong aming membership sa ASEAN sa darating na Oktubre, ayaw namin isugal yan eh. Ayaw daw isugal ng Timor-Leste yung kanilang status na maging miyembro ng ASEAN. Mas mahalaga daw yun kaysa kay Arnie Tevez eh. Mas mahalaga daw yung pagiging membro na ng ASEAN kaysa kay Tevez. So kung si Tevez lang ang kapalit para mapagpatuloy ang kanilang pagiging miyembro ng ASEAN, so be it. Isuko na natin si Arnie Tevez. Sabi ni John Amor Jr., member na ba coach ang Timor-Leste ng ASEAN? Hindi pa po, hindi pa. Pero malapit na silang maging member. Oo. At syempre, mga kababayan, dahil nandoon ka na eh, konti na lang eh. Malapit ka na maging member eh. So syempre, mga kababayan, ayaw mo mapurnada yun. Di ba? Ayaw mong bigyan ang ibang member states tulad ng Pilipinas ng dahilan para kontrahin yun. So, para wala ng issue sa gitna ng Pilipinas at ng Timor-Leste, di suko na lang natin si Arnie Tevez. Pero alam nyo mga kabayan, hindi ako naniniwala na na gano'n lang kasimple yun. Hindi ho kasi malabo mga kababayan na merong mga kumita sa pananatili ni Arnie Tevez dyan sa Timor-Leste. Hindi natin alam kung sino. At hindi natin wala tayong alam eh. Oo. Diba? Wala nga tayong alam. Sabi ng mga ibang vlogger, wala kang alam. Diba? Sige. Eto, uwi na si Arnie Tevez. Paano alam mo dyan? Uwi na raw si Arnie Tevez. Oo, uwi na raw siya. Hindi na raw galit ang mga Pilipino. Pamilya na lang ng Degamo. Ang petition for habeas corpus, mga kababayan, ito ho ay petition para ilabas yung pagkatao or yung katawan mismo ni Arnie Tevez. Oo. It is a petition na inuutusan ng korte. Again, mga kababayan, kailangan ko pumayag ang korte. So, the Court of Timor-Leste must agree to it, number 1. Number 2, malamang sa malamang ang final ni Ferdinand Topacio ay petition for habeas corpus para mabawi nila si Arnie Tevez sa poder ng immigration ng Timor-Leste. Tapos, magpa-file sila ng temporary restraining order sa utos na deportation ng Timor-Leste. Malamang sa malamang yung usapan dito mabilisan kasi syempre parang Duterte style yan. Pagkahuli, lipad agad after 12 hours kasi uunahan mo yung court eh. Again, mga kababayan, this is going to be wala pa naman pala decision. Okay, so ano pa lang, nagpetition pa lang sila. Wala pa yung decision. So, good luck. Na lang sabihin natin, good luck.